Station 1, Wakra 1. Ayun, katapat lang niya yung metro station dito sa pupuntahan nating Wokod Station, mga kalibel. So dito na naman tayo sa area ng Al Wakra. So yan po yung Wokod Station. Nakikita nyo na yung poste. So dito tayo sa kanan. Nandito yung way papunta pasok. So meron din ditong pahis. Pahis means yung pagpaparehistro ng mga sasakyan. Yan, pwede kang parehistro dyan. Meron silang office dito. Itong gasoline station na to may kaduktong na pahis. Kumbaga sa Pilipinas ay LTO. Lahat ng mga vehicle, prangkisa, everything ay dito rinirehistro. Dito ka rin magbabayad ng iyong mga violation. Dahil vlog ko na to dati, itong Wakra Station. Yan yung Wakra Station. Napakalawak ng parking, mga kalibel. Ayan yung station. Ito yung pahis. Ayan, itong kulay pink sa kanan, sa kaliwa. Yan, ini-inspection yung masasakyan kung qualified pa para ma-renew ang rehistro o hindi na. Sila yung nagbe-verify dyan. Lahat sa tambutso, makina, pintura, lahat. Oh, ito na yung gasoline station ng Wakra. So pupunta tayo rito sa likod para sa delivery area. Ito yung Al Wakra Station 1. Kasi mayroon din Al Wakra Station 2. Pero dito tayo, inuna natin yung 1. Tapos ayan, sana makapag-deliver tayo rito. Yan, dito tayo sa likod. Nandito rin yung kanilang mga gasol. Ayan, sapap kung tawagin nila, sapap. Okay, check natin sa loob kung ano yung pwede nating may deliver. Meron din sila ritong change oil. Ayan, meron pa tayo rito pero konti lang ang display. Okay guys, done tayo sa isang station. Exit na tayo. Tapos na tayo sa Al Wakra 1 Wokod Station. So punta na tayo sa Al Wakra 2. Tingnan natin sa Al Wakra 2 kung makakapag bigay tayo. Dito nakapagbigay lang tayo ng 3. So on the way tayo doon. Okay, meron naman tayo nakakasabay na bus. Ayan, Karwa bus. Yan ay made from Kinlong. Ay Yotong pala to. Let's go. Sundan natin yung bus, mga kalibel. Yan yung bus dito, private, public bus. Tayo sa ano, ako, patay ka dyan, matras ka. Nakapula na yan, ay dumiretso ka pa. Atras ka, no? Subukan mong dumiretso dyan, yari ka dyan. Huwag kasi masyadong magmamadali.
tingnan mo rin yung stoplight dahil nako po 6,000 po yan, 6,000 real, nasa 70,000 pesos ang multa pag nagbiting the red light ka rito mga kalibel. 70,000 na malutong. So area natin Al Wakrah. Kaya yan yung iniiwasan ko, di baling makunan ka na ng camera, wag lang yung magbiting the red light ka. Overspeeding okay lang, paminsan-minsan kasi mura lang, pero masakit din. Kasi isipin mo 250, normal na overspeeding mo yun, pero pag sumubra ka ng halimbawang 100, tumakbo ka ng 120, nako may dagdag na yun. So, kung hindi mo ba yan ang stadium dito, Al Nob Stadium. Ay maladaanan natin mamaya yan doon, iikutan natin Al Nob Stadium. And dito guys, maladaanan natin yung Al Nob Stadium. Ayan, yung kulay puti na yan mga kalibel, isa yan sa pinagdausan ng FIFA 2022 dito sa Qatar. Bumubukas daw yung bubong niyan eh. Ewan ko, hindi pa ako nakapasok dyan, pero lagi kong nadadaanan. Ang tawag dyan ay Al Nob. Al Nob Stadium dito sa lugar ng Al Wakrah. Ang laki niyan. Parking pa lang napakalawak na eh. Al Nob Stadium. Ito naman diretso papunta na ng yan, Misaid Sea Line. Yang diretso na yan, pero kakaliwa tayo. Ayan, diretso na yan. Kaliwa, tapos kanan. Ayan lang. Kita nyo yun doon sa unahan yung poste, yung signage ng Wukod, Al Wakrah 2 Station. Ayan, paglagpas natin tong stoplight na to, mga 3 minutes nandun na tayo sa Wukod Station. Ayun oh, nalagpasan na natin yung stoplight. Natatanaw nyo na. Alam nyo na yan, ang Wukod Station, Al Wakrah 2 Wukod Station. So dito tayo. Yan yung gasoline station. As usual, sa likod yung, ito yung nila, mini market, grocery. And dito sa likod yung delivery area. Halos pare-parehas lang mga design nila, di ba? Halos pare-parehas lang. Alright, maba tayo. Check natin yung ating stock dito. Meron pa rito ilang piraso, 3 piraso. Wala na, ibang brand na to, ibang brand. So 3 piraso na lang. Check natin dun sa loob.
So ayun na nga mga kalibel, tapos na naman tayo dito sa pangalawa, sa Alwakra 2 bypass, tawag nila dito, bypass road. Tapos na naman tayo, punta na naman tayo sa Alwakra South. Alwakra South, mga 5 minutes to 6 minutes ang layo mula rito. So yun, pupuntahan natin ang Alwakra South. So doon nakapagbigay tayo ng 10 box, iba-ibang size. Not bad, okay siya. Doon sa nauna Alwakra 1, 3 box lang. Dito 10, ewan ko dito sa South kung ilan. Pero dito sa South medyo minsan mahina yung ano rito, sales. Pero sana makapagbigay tayo para isa na lang ang pupuntahan natin. Pag nakapagbigay tayo rito, isa na lang ang pupuntahan natin mga kalibel, sa Alwakra South. So yan, tingnan nyo yung paligid ko. Walang kabahay-bahay. May mga area dito na may mga bahay na. Dito sa bandang kanan may bahay na to guys. Dito sa kaliwa, sa kanan wala. Sa kaliwa meron mga bahay-bahay na to dito sa service road kasi itong dinadaanan natin. Ayun, yung highway sa labas. Tapos meron ditong school na ginagawa, Doha British School. Ito oh. Yan. Yan, ongoing pa yung ano, matagal na ito na ginagawa eh. Doha British School. Medyo malapit na sa katotohanan, matatapos na to. Siguro 1 month from now tapos na tong British School na to. Tingnan nyo yung harap. Yan ang harap. Marami ng bahay dito sa kaliwa. Magaganda yung bahay rito, dito sa kaliwa. Sa kanan bakante pa siya. Ayun, natatanaw na natin yung ano, signage ng Alwakra South. Parang wala pang 5 minutes kasi yung dinaanan natin shortcut. Kabisado na kasi natin yung mga pasikot-sikot dito. Ayun o. Yan ang Woko Destination Alwakra South. Pero pupunta pa tayo dito sa kanan kasi walang tagusan dyan, sarado. Dito tayo sa kanan, mag-u-turn tayo dito sa unahan sa may stoplight. Malapit lang naman ang stoplight. So ito lang. Dito na tayo mag-u-turn mga kalibel. Naka-stop pa eh. Hintayin natin mag-go. Yan, let's go na. U-turn tayo rito. Kasi nandito sa bandang kanan yung ano natin, delivery area dito sa Woko South.
Alwakra South. Yun o, medyo luma na yung ano nila dito, poste, signage. Medyo luma na, kailangan na palitan. Malabo na. So yan yun, Bukol Station, Alwakra South. Mayroon tea time dito, pwede tayo dito mag break time. Meron sandwich dyan, yung favorite sandwich. Mamaya pagkatapos kong mag-deliver, tingnan ko muna kung makakapag-deliver tayo rito. Yan. Tulad ng dati, meron silang tire change, manual wash, tapos change oil, diba? Yan, change oil, tapos meron doon vacuum. As usual, dito tayo sa likod. May sapap sila, gasula yan, sapap ang tawa. Dito yung delivery area, yan, pinto na yan. Kulay puti na may orange, yan yan. Yan yung delivery area. So guys, pasok tayo sa loob. So that's it mga kalibel. Natapos natin yung pangatlo natin dito sa Alwakra South. Ay magmimerienda muna tayo. Merienda muna tayo. Dito tayo sa tea time favorite. Yan o. Yan dyan. Dito tayo mag merienda. Parata beef, 1 karakis mula. Parata beef, 1 karakis mula. Nakapag-order na tayo dyan, no, sa stop na yan. Tapos, siyempre, ayan yung pangalan. Tea time. So, hintayin na lang natin yung ating order mga kalibel. In few minutes. Siyempre, lulutuin pa yun. Parking muna natin, medyo tabingi yung parking natin. Parking natin ng maganda. Yan. So ayun, nakatatlo na tayo. Anong oras pa lang? 10:30. Tapos may pupuntahan tayo na Alwakra Sweets sa mga ano naman, cosmetics. Ayun yung kargada natin na cosmetics. Ayun o. Yung nasa karton na yan. Yan. Ang mga di-deliver natin cosmetics sa 2, 3, 4 na karton cosmetics. Kinuha ko yan guys kasi kailangan ko ng cash. Kasi cash yan. Pag di-deliver mo babayaran. COD kumbaga, cash on delivery. So kinuha ko yan kahit hindi ko naman trabaho. Kinuha ko yan para meron akong cash pambili ng gasolina. Di ba? Kaysa naman nakukunin ko yung cash sa sarili kong bulsa, pero nire-refund naman. Kaso lang ayaw ko na ng para hindi na mag-refund pa. Kukunin ko na lang doon sa yung payment. Yan ang ginagawa ko. Pag alam ko yung delivery cash, kukunin ko siya, kukuha ko ng 1 o 2 order. Ako yung magdi-deliver para yung cash na yon either pang-repair ko sa sakyan kung halimbawa nagkaroon ng problema or halimbawa naplatan ka, na anong ka, may magagamit kang pera. Pag wala ka ng gasolina, may magagamit kang pera. So yun yung purpose ko. Kasi yung business kasi ng boss namin, yung dinideliver ko kasing water ay ano lang yan, consignment lang yan. Buwanan yan sila magbayad o kaya every 3 months ganun. Kaya puro pirma pag nag-deliver ako, pirma lang tapos may stamp tapos pirma. Walang pera na involved.
Kaya kumukuha ako ng deliver ng mga cosmetics. Yung mga cosmetics na yan, minsan coffee shop, kumukuha ako 2 hanggang 3. Pag sinisipag ako 3 para makakuha ako ng cash pang gasolina, saka pang ano na, for emergency kung sakaling may mangyaring emergency, diba? So ganun lang sistema, para hindi ka nahuhugot sa sarili mong bulsa. Pag humugot ka sa sarili mong pera, iaano mo yung invoice, tapos ipupunta mo sa office bago nila i-refund. Maproseso. Kaya is better na yung pera sa pinagbentahan, yung bayad saka yung resibo, ibigay ko sa kanila, tapos na. Hindi ko nahihintayin pa yung ma-refund yung pera ko. Resibo lang, at saka yung pera, kung magkano pa yung natitira, ibigay ko lang sa kanila, tapos na yun. Pag sarili ko palang pera kasi, anuhin ko pa yun, hintayin ko pa. Okay guys, hintay-hintay lang tayo sa ating order na sandwich. Okay guys, dito tayo magde-deliver ngayon sa Al Wakra Sweet. Sweet na sweets. Al Wakra Sweets. Sweets. Gawin natin yung ating items. Yung deliver natin, cosmetics. Yun ang Al Wakra Sweet, ating customer. Nakahingi tayo ng isang candy. Nakahingi tayo ng isang candy mga kalibel. Ito, isa sa mga product nila. Parang bubble gum siya, pero meron siyang buto-buto ng mga ano, parang binangkal, kung sa Bisaya binangkal. So punta tayo sa last location natin, sa Misaid. Punta tayo sa Misaid. Sana may ma-deliver tayo dun sa Misaid mga kalibel. So let's go. Let's go! Misaid area tayo mga kalibel. So kakanan tayo. Babalik tayo doon sa pinanggalingan natin kasi doon yun sa kabilang area eh. Dito tayo sa highway. Nasa Al Wakra pa rin tayo. Ang pupuntahan natin ay Misaid area. Alright, ito. Itong diretsyo na to, Misaid to. Doon
doon tayo yung nanggaling kanina, yun doon sa dulo sa bandang kaliwa sa Wukod South. So miside tayo guys. Mga ka-level, dito na tayo sa last location natin. Ilang minuto na lang, mga 1 minute lang. Ayan, beside area na po ito. Beside area. Saan ba yung camera nito? Doon sa kabila yata. Yun oh. Ito na yung gasoline station dito sa Beside. Ayan, makita nyo yung kulay dilaw at saka ano na yan, playground. Yung logo nila dito, poste, ano na rin, maputla na rin yung mga pintura. Palitin na, kawawang ano. Ang lakas kumita pero yung mga sticker eh. Ito yung gasoline station. So dito tayo sa kabilang gilid ang ano nito, delivery area. Itong linya na to rito. Ayan. Ang tawag nila dito Beside North ang area na to, Beside North. Tututukan na naman natin yung pinton na may kulay pink na sticker. Diyan tayo magdi-deliver mga ka-level. Alright. So dito na tayo, check natin sa loob kung ano yung pwede nating may deliver. Natin yung ating boda-boda. Marami pang 500. Pang ano, yung maliliit na lang ang wala. 1 liter meron pa. Yung maliliit wala. Check natin dito kung mayroon return. Wala. Ito sa loob, wala nang stock. So marami pa rito ano, 500 glass. Bigyan natin ng isang glass, 1 liter, no stock. So makakapagbigay tayo ng medyo marami-rami dito kasi walang stock. Okay, let's go. Box yung ibibigay natin. Plus dalawang 1 liter. Lista natin. Wukod Beside. Beside North. Beside North 135.
Station number 135. Okay mga kalibel, ito yung deliver natin ngayon. Okay, done. Tapos na yung ating ukod sa side north. Side north. So balik na tayo ng Doha. Ito yung runabout dito. Balik na tayo ng Doha mga kalibel. Pagpapasok kayo rito sa Misaid, galing kayo sa Wakra o galing kayo sa Birkat o Cair, makikita nyo yung sa ano rito, yung pinaka landmark nila pag nandito ka sa ano, sa entrance nila, yung landmark. Meron dyan landmark sila oh. Pero ako, palabas na ako, tapos na ako mag-deliver dito sa may bandang kanan. So pabalik na tayo ng Wakra, going to Doha na tayo. So ito, ayan, makikita nyo yan oh. Itong kulay dilaw na yan, yan poste. Mga sa dumating kayo dyan, papunta dito sa loob, beside na po yan. Ayan. Tapos yung tinatawag nila na Hamad Port, yan, yung tulay na yan papunta sa kanan, yun doon area, Hamad Port po yan. Oh guys, dito na tayo sa Doha. Muntik ko nang makalimutan mag video. Dito na tayo sa Doha kasi pupunta tayo sa Sidra Tower, yung pinaka main office ng lahat ng gasoline station. Yan yung view dito, mga building, the heart of Doha sa West Bay. Ganda, di ba? Tapos dagat yung gilid, lalo na pag sa gabi, makita nyo rito sa gabi mga kalibel. It's a beautiful life. Maganda yung mga pailaw dito sa gabi mga kalibel. Ngayon dito sa kanan yung building na yun na parang hagdanan, ano yan, Sheraton. Ang pinaka-kauna-unahang building na naitayo dito sa Doha, Qatar, yung Sheraton na yan, ayan, sa bandang kanan natin. Naharangan lang ng ano eh, naharangan lang ng mga puno-puno. Yun oh, parang pyramid na building, ay yan ay tinatawag na Sheraton. Yan naman nasa harap natin na parang matulis ay ano yan, Ooredoo Tower, main office ng provider ng internet provider, yung Ooredoo Tower, yung matulis na yan, ayan. Ooredoo Tower, ito yung sinasabi ko na ano, Sheraton Hotel, ayan, kauna-unahang building na natayo dito sa Qatar. Yan yun.
tayo mga ka-level. Nako, ay stop. Doha Exhibition. Exhibition Center, DFC, DCC Exhibition Center. Yan sa kaliwa, kanan.